Bumuelta naman ang mga senador sa mga pag-atake online ng Embahada ng China sa mga opisyal ng pamahalaan kaugnay sa isyu ng agawan sa West Philippine Sea. Nais din itong paimbestigahan ng isang senador na itinuturing niyang disinformation network sa bansa. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Pumalag ang ilang senador sa pangingialam ng mga opisyal ng Chinese Embassy sa internal affairs ng bansa. Ito ay kasunod ng kanilang pag-question at direktang pambabatikos sa mga mambabatas na kontra China at iba pang opisyal ng pamahalaan gaya ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, walang karapatan ng sino mga opisyal ng embassy na diktahan ang mga opisyal ng ating pamahalaan. Malinaw na ito ay labag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ibinahagi ni Hontiveros sa kanyang privilege speech na simula nang siya ay nagsalita sa patuloy na bullying ng China sa West Philippine Sea ay hindi na siya tinigilan ng mga banat ng Chinese Embassy. Nagtataka ito kung ito ba ay page talaga ng Chinese Embassy o gawa ng isang troll farm. Nanawagan ito ng investigasyon sa disinformation na ginagawa ng China na itinuturing na isang security concern. Nananawagan ako ng agarang investigasyon sa disinformation network na yan dito sa Pilipinas. Kapag mga sundalo at opisyal natin ang ginugulo, usapin na ito ng national security. Diin ni Hontiveros, pati ang mga trolls at content creators na ginagamit bilang megaphone ng China ay dapat ding managot. Hindi na may tuturing na diskarte ang pagpapagamit sa dayuhan para siraan ang sariling bayan, kundi ito ay isang uri ng pagtataksil. Panahon na para malaman talaga natin kung sino ang kumikita, sino ang nag-amplify, at sino ang mistulang megaphone ng China dito sa Pilipinas. Kung naaatim nilang magtrabaho laban sa sarili nilang bayan, hindi na diskarte yan. Pagtataksil na yan kay inang bayan. Muli namang iginit ni Senator Erwin Tulfo sa kanyang sariling privilege speech na hindi kailanman magpapasindak ang mga Pilipino sa anumang uri ng pambubuli ng China. Kung gusto nilang sila ay irespetuhin, kailangan muna nilang tayo ay irespeto. Lalo na ang ating saligang batas, ating mga opisyal at ating karapatan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Respect is not demanded, it is earned and it is mutual. If you want respect from Filipinos, then respect our Constitution. Respect our officials, respect our freedom of speech, and respect the simple truth that this is not your country. Ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.